our study in Hebrews chapter 11. Tayo po ay mag-aaral regarding the faith of Abraham. Sa lahat actually ng mga nabanggit patungkol sa buhay pananampalataya, ang pinakamahaba, kung inyong mapapansin lamang ay yung kay Abraham. Ito ay from verse 8. Actually, sinama ko na rin yung heirs niya up to verse 22. Siguro dahil sa kanya ibinigay ng Diyos yung covenant of grace para sa kaligtasan ng lahat. At the same time, sabi sa Romans chapter 4 verse 11, he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. The purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised, so that righteousness would be counted to them as well. So he's the father of all who believe. Sa kanya kasi nagsimula talaga yun in some way, in terms kung ating titignan lamang yung declaration po sa salita ng Panginoon. Siya din yung picture, siya din ang in picture, ang unang na-commend patungkol sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Makikita ito sa Genesis 15:6. Sabi doon, and he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. So he believed. So kaya nga mahalaga makita natin, he's the father of all who believe. Si Paul mismo din, si Abraham, ang kanyang ginamit na model of faith sa Romans chapter 4. Ating inaral ito before, nung inaral natin ang Romans, nakatuon ito sa pananampalataya ni Abraham na ating sinundan upang tayo din ay ma-justified by faith. Actually, makikita yung story po rin sa buong Romans chapter 4, pero babasahin ko lamang verse 22 to 25. Sabi doon, that is why his faith was counted to him as righteousness, but the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. So doon makikita natin yung kanyang pananampalataya when he was counted righteous by God because of his faith. Ito hanggang ngayon nag-trickle down patungo sa atin. Even in our lives, dahil sa faith, we were also considered and justified by God by faith na tayo po ay naging righteous sa kanyang harapan. Hindi lamang yon, maging sa Hebrews chapter 11, nakikita natin ito na binigyan ng halaga ng writer si Abraham, even in Hebrews 6:13-15, kanya itong binanggit. For when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. Dito ipinapakita yung klase ng pananampalataya na mayroon si Abraham. Faith that is patient. Okay? At ngayon ating titignan ang kanyang pananampalataya. Kasama na dito yung faith din ng kanyang asawa na si Sarah sa verse 11 at maging yung pananampalataya nila Isaac, Jacob, and Joseph. Siguro if you have your Bibles with you or cell phones with you, pwede nyo, later on kasi may mga babasahin tayong passages, so please parang let it remain open lamang. Hebrews chapter 11, kasama naman po ito sa PowerPoint, verse 8 to 22. Tama, kasama nga. Okay? Sabi dito, Hebrews 11:8-22, ating aralin, basahin lamang para makita natin yung buong context patungkol sa faith ni Abraham. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith, he went to live in a land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. By faith, Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, and as many as the innumerable grains of sand by the seashore. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of the land from which they had gone out, they would have had opportunity to return.
But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city. Verse 17, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. By faith, Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. And by faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. So, kung atin po lamang bibigyan o titignan yung outline po natin sa ating pag-aaral, so part 1 and part 2 po tayo, hanggang part 3 po ito actually. Obedient faith, forward-looking faith, confident faith, assured faith, and then sa part 3, yung faith pa rin ni Abraham, Isaac, Jacob, and Job, tested faith and death-defeating faith. So medyo mahaba po yung ating passage na ating aaralin in terms po dun sa faith po na ipinakita ni Abraham. Pero makikita po natin clear kung ano pong klaseng pananampalataya meron po siya. At mga pananampalataya na dapat din sana, aking dalangin, makita po natin ito sa ating buhay. So let's start with the first point, first part po, obedient faith. Sabi nga muli, basahin ko lang sa verse 8, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. So, buksan niyo yung Bible ninyo sa Genesis chapter 11 at tignan niyo yung ilang mga passages dito sa Genesis para masundan natin yung buhay ni Abraham. Kasi dito po naka-start po yung kanyang buhay. Actually, Genesis 11, yung pinakahuling verse, verse 26, dito po unang-unang mababanggit yung kanyang pangalan. When Terah have lived, kasi ito po yung genealogy ni Shem, si Shem, anak ni Noah, okay, ito yung kanyang genealogy, ito yung kanyang family. So sa pinaka-last part, verse 26, sabi dito, when Terah had lived 70 years, he fathered Abram, Nahor, and Haran. Okay? Then tignan po natin, Genesis chapter, check ko lang kung tama yung aking naisulat dito. Check ko lang kung Genesis 11 o 12. Okay. Genesis 11, verse 27. Tama ba? Genesis 11, verse 27. Okay. Tama, 27 nga. Okay. Now, these are the generations of Terah. Terah fathered Abram, Nahor, and Haran fathered Lot. Haran died in the presence of his father Terah in the land of his kindred, in Ur of the Chaldeans. So, ito yung lugar nila. Ito yung kanilang bayan. And Abram and Nahor took wives. The name of Abram's wife was Sarai. And the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Iscah. Now Sarai was barren, she had no child. Terah took Abram, his son, and Lot, the son of Haran, his grandson, and Sarai, his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth together from Ur of the Chaldeans to go into the land of Canaan. But when they came to Haran, they settled there. The days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. So dito makikita natin, Terah fathered Abram, yung isang anak niya, si Haran, namatay. Galing sila sa bayan ng Ur, Chaldeans. Nag-asawa si Abram, asawa niya si Sarai. Okay, hindi Sarah pa, babaguhin po yung kanyang pangalan in time. Barren po siya, wala po siyang naging anak. Okay? So si Terah took Abram and his son Lot. Okay, si Lot, anak ito ni Haran, okay, grandson ito ni Terah. Sinama niya ito. So they went together from Ur, the Chaldeans, to go into the land of Canaan. At doon sila nagstay. Yung pangalang Abram, kasi baka mamaisip, sino ba itong si Abram na ito? Siyempre, kung hindi nyo po nababasa in Genesis, actually yung pangalang Abram is Abraham na bago po ito sa Genesis 17 verse 5.
No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. Si Sarai, kanyang pangalan din ay nabago in Genesis 17 verse 15. As for Sarai, your wife, you shall call her name Sarai, but you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, and moreover, kasi ito yung time na binigay yung kanyang blessing na magkakaroon siya ng anak. So Abraham was from the land of Ur of the Chaldeans. So nag-travel sila to Canaan at nag-stop sila sa Haran. Meron akong map para at least magkaroon na kayo ng idea, no? Para ma-picture nyo lamang. Maganda po kasi yun pagka inaaral in the Old Testament. Dito po yung Ur. Okay? Ur of the Chaldeans. Dito po yung Promised Land. Siyempre, ang iisipin ninyo, bakit kaya hindi na lang sila dumiretso doon? Bakit sila nagpunta dito sa Haran? So they traveled from Ur to Haran. Actually, ilang libo po yata yung ilang libong kilometers po ito from there. Wala pang Babylonia before, parating pa lamang po yung Babylon that time. Pero ito po yung Ur, dito sila nag-travel. Hindi sila pwedeng mag-travel dito. Mamamatay sila. Okay? They travel kung nasaan yung water. Okay? Para mabuhay siya. Para magkaroon kayo ng idea. Siyempre ngayon, may water jug na tayo. Pwede ka na mag-travel dito ngayon. Before, hindi ka pwedeng mag-travel kung walang water, mamamatay kayo sa desert. Kasi ang desert, walang swimming pool. Okay? Dapat may swimming pool. So, dito sila nag-stop. Nasa area pa rin siya actually ng Mesopotamia. Okay? Hindi po sila naalis doon. Okay? So, sa map na ito, makikita ninyo, nandoon actually yung Tigris and Euphrates River. Okay? Maganda po yung bayan actually ng Mesopotamia. Ano po sila advanced in terms of everything. Kasi ang Garden of Eden, dito po daw siya nakikita. Sabi. Okay? Sabi po nila. Okay? Kung inyong mapapansin, si Abraham ay nagmula saan? Sa isang pagan country. Okay? Kaya nga actually, yung mga Hudyo, pinapaalalahanan sila palagi. Balikan mo yung pinagmulan mo kung saan kayo nanggaling. Si Abraham, hindi siya yung parang pinalabas lang ni God at Hudyo siya. Hindi. He's a pagan worshiper. Okay? Nag-worship sila, ibig sabihin po ng isang pagan country. Pag sinabing pagan, mga tao po doon ay nag-worship sa mga Diyos-Diyosan. Wala po silang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin lamang, maaari na at this area, dito pinanganak, actually, doon bumagsak din naman yung ark ni Noah, and then at the same time, doon na pinanganak, doon na sila nagkaroon ng family. And through long generations, wala po silang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi sa Joshua chapter 24, verse 2, and Joshua said to all the people, thus says the Lord, the God of Israel, long ago, your fathers lived beyond the Euphrates, Terah, the father of Abraham and of Nahor, and they served other gods. They are pagan worshipers. Iba po ang kanilang Diyos. Ang mahalaga na ito'y makita natin na si Abraham, in some way, pinili lamang po siya talaga ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya pinili ng Diyos dahil siya ay mabuti kaysa sa ibang sa mga tao doon. Elect lang talaga si Abraham. Pinili siya ng Diyos dahil ito yung nais at kalooban ng Panginoon na maligtas. And from that time, nung nandun po sila sa Haran, doon siya tinawag ng ating Panginoong Diyos, si Abram. At ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 12, verses 1 to 4. Sabi dito, now the Lord said to Abram, alam mo yun, parang nandun siya sa Haran, nagstay siya doon, andun yung asawa niya, andun yung kanyang pamangkin na si Lot, may pamilya din yun, okay? Sabi doon ni God, bigla na lang, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Hindi pa sinabi kung anong land ito. Sinabi lang ng ating Panginoon, go, umalis ka dyan sa country na yan. Huwag ka magpatuloy na manirahan dyan. And then after that, nung siya'y tinawag, may promise ang Panginoon in verse 2. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Ano naging response ni Abram? So, Abram went.
Okay, sumunod siya. Kaya makikita an obedient faith. As the Lord had told him and Lot with him, Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Okay, 75 years old na po siya. At 75 years old, lakas maglalakad pa siya ng malayo. Okay? Siyempre, iba po yung strength nila at that time. Sabi nga sa Hebrews 11, verse 8, balikan lamang po natin dahil ito po yung parang summary na ibinigay ng writer ng Hebrews regarding dun sa binasa po natin sa Genesis 12:1-4. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive an inheritance in, and he went out not knowing where he was going. So ito po yung summary sa Hebrews chapter 11 verse 8. Tinawag po ng Diyos si Abram, siya ay nakinig sa Diyos, nagbigay ng promise si God. Anong ginawa ni Abram? Siya ay nagtiwala dun sa promise ng Panginoon. Nagbigay ng command si God. Anong ginawa ni Abram? Siya ay sumunod. Yun yung faith. Mahalaga po na makita natin yung description kung ano po kasimple in action, in life, kung ano po yung pananampalataya. So even pa na ma-declare ang faith ni Abraham sa Genesis 15:6, dito pa lamang sa Genesis 12:1 and 2, ayon sa writer ng Hebrews, ipinapakita na sa atin clearly kung anong klaseng faith meron si Abraham. Anong faith meron si Abraham? Obedient faith. So mahalaga po na makita po natin ito. Be reminded, pagan worshiper si Abraham. Wala siyang idea patungkol sa tunay na Diyos. Though galing siya sa lahi ni Shem, pero sa haba ng lahi na yon na nagdaan, maaring hindi na nabanggit actually ang patungkol sa tunay na Diyos. Because they were worshiping a different God. Malinaw na even by that time, kung ating makikita in the life of Abraham, it's all by grace. God, by His grace, enabled Abraham to believe Him. Hindi lamang to believe, pero makikita natin yung resulta ng kanyang faith was obedience. Parang yung kung kunyari daw, isang Christian nananampalataya kay Kristo, I will save you from your sin if you will believe in me. Di ba? Ano yung kasiguruhan mo na ikaw napatawad ni Kristo Jesus sa iyong mga kasalanan? Yun po yung faith. You believe. Naniniwala ka na si Kristo tunay na namatay para sa ating mga kasalanan. At ito yung, kung ating titignan sa life ni Abraham, Abraham believed in God nung siya ay tinawag at nagresulta ito ng buhay na tunay na nagpapasakop at sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kanyang iniwan ang kanyang bayan upang sundin ang ating Panginoong Diyos. Ang hirap actually, alam mo yun, bigla na lang may kinausap ka ni God, you believe na God siya, Diyos siya, and then you followed Him. Huwag lang sana ngayon, baka mamaya meron sa inyong magsalita. Alis ka na dyan sa Pilipinas, lumipat ka ng ibang bayan. Na demonyo po yun. Okay? Hindi na po makikipag-usap ang ating Panginoong Diyos through, visions and or voices dahil lahat po ay nakasulat na sa Scripture. Kasi tapos na po, naisabi na ng Panginoong Diyos ang lahat ng kanyang kailangan sabihin sa atin, and then we are to follow the Word of God. Okay? So, is your faith, kung ating magiging titignan yung life ni Abraham, obedient faith, yung faith ka din ba natin, obedient faith? Nagsasubmit nga ba tayo sa ating Panginoong Diyos? In application, yung panawagan po ni Abraham at ang panawagan ng isang Christian ngayon, wala pong pagkakaiba. The same lamang din po. Tayo ay tinawag ng Diyos sa buhay na ang tuon natin, kung ating titignan, tayo din ay worshiper ng sarili natin. Di ba? Hindi din tayo talaga worshiper ni God eh. Sasabihin natin may religion kayo, kahit nasabihin yung religion niyo before, ay Catholic at may Diyos kayo, pero your life, kanino nakapaikot? Sa sarili mo. You are a worshiper of self. Actually, yun yung pinaka-problem ng tao sa mundo eh. Worshipper siya, sabihin niya, worshiper ako ni God, pero ang totoo, ang buhay niya nakaayon saan? Sa kagustuhan lamang ng kanyang sarili. We worship self. We worship a wrong God. A God of our liking. Okay? Sinasabi natin, nakilala natin ang Diyos, pero ito ay Diyos lamang ng ating mga sarili. Dahil ang gusto lang natin sundin kung ano yung convenient para sa atin. May God ako,
Pero itong mga bagay ito, ayoko. Ito, okay to. Alam mo yun, sarili tayo actually, may sarili tayong Diyos. Lahat tayo, hindi po tayo nag-worship kay God. Regardless of, kunyari may religion ka o wala, o atheist ka. Actually, yung atheist, ang Diyos nila, sarili nila. Kasi they believe na walang Diyos. They believe on something eh. So they believe na walang Diyos, so ano yung kanilang pinaniniwalaan? Pinaniniwalaan nila, sarili nila. And lahat po tayong tao ay ganun. Nung wala pa po tayo kay Kristo Jesus. Pero ang panawagan natin kay Jesus ay tunay, na pagtalikod sa ating mga kasalanan, sa mundo at sa lahat ng mali nating pananaw. Ganun din po, tinawag tayo in our sinful state. Si Abraham tumalikod, actually, sa kanyang pamumuhay na makasalanan, dahil worshiper siya ng mga Diyos-Diyosan. Siyempre, namumuhay din siya siguro ng makasalanan at that time. At tinawag siya, tumalikod, lumisan sa makasalanang mundo, sa kanilang bayan, at sinunod niya ang ating Panginoong Diyos. Ito din po yung panawagan natin ngayong lahat. Tinatawag tayo ng ating Panginoon na ating pong talikuran ang ating mga sarili. Talikuran ang ating mga kasalanan. For those who are attending CEL, di ba, inaaral natin yung book ni James Boyce na Christ Call to Discipleship. Kung saan ang tuon ng ating pag-aaral ay ang tunay na pagsunod kay Jesus. Kasi merong false na pagsunod at may tunay. Yung false, ito yung sunod-sunuran lang. Alam niyo yung parang Christian ako, pero susundin lang niya yung mga bagay na kung ano lang yung okay para sa kanya. Hindi po, ang panawagan ng ating Panginoong Jesus is for us to follow Him completely till the end. Yun po yung panawagan, hindi po ito calling na tamang sumunod ka, sige, maganda ang church, sige, attend ako dito sa church na ito, pero hanggang dito lang ako, yung ibang mga bagay ko, sa gusto ko sa buhay, hindi pa pwedeng mabago. Hindi po. Ang calling ni God, matransform po tayo in the likeness of Jesus Christ. Ang calling ni God for us is to truly follow Him. Hindi po ito parang I believe, sabi ko nga paulit-ulit, hindi po profession of faith lamang ito, kung hindi may kasama po ito na pagbabago at tunay na pagsunod. Paglisan sa mundo at sa sarili, at tunay na pagsunod kay Kristo Jesus. Siguro doon sa mga uma-attend ng CEL, sabi nga sa Luke 9, sa ating inaaral, verse 23 to 26, sabi po doon, and He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. It's a denial of self. Ito yung gusto ko, pero hindi ayon to sa kagustuhan ng Panginoon, hindi ko to gagawin. At the same time, sabi nga, take up His cross daily. Dapat ka namamatay araw-araw sa sarili mo. Na hindi ka na namumuhay sa iyong kagustuhan, kung ano yung, alam mo yon, ito ang feel kong gawin ngayong araw na ito. Hindi na yun yung aking susundin. Ang susundin ko sa aking buhay ay ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga, for whoever would save his life will lose it. Yung, alam mo yun, parang gusto ko pa rin mamuhay sa sarili ko. Yun yung saving of life eh. Yung parang katulad nung isang, may nakausap ako, na-share ko yata ito sa mga kalalakihan kahapon, may nakausap ako, sabi niya, before nung hindi pa daw siya Christian, although professing Christian siya daw at that time, sabi niya, yung life ko, ang thinking ko before, life ko kay God, 90%. Dapat merong 10% sa akin. Parang, alam mo yun? But God is calling us for a 100% life offered to God. Ito yung mga taong parang save His life. Actually, if you are trying to save your life, yung kagustuhan ninyo nandyan pa rin, okay, you will lose salvation. Nakakatakot po, kaya nga po hindi po biro yung pag-aaral natin ng Christ Call to Discipleship. Kung ang life pa rin po ninyo ay gusto ninyo na parang, sige, meron akong 1% sa akin lang. Hindi ho pa rin ho eh, wala pa rin ho. Ang gusto ni God, our whole life should be given to Him in everything. Dying to self eh. Kaya nga sinasabi dito, take up His cross daily. Ibig sabihin, ang life mo, ang pag-iisip mo, motivasyon ng heart mo, yung desire mo, yung goal mo, and everything in your life, iniikot mo siya, ginagawa mong sentro ang ating Panginoong Jesus sa lahat ng bagay. Hindi natin ito magagawa perfectly, okay? Hindi ko sinasabi na mangyayari ito talaga, pero
we have the capacity now that we are in Christ and the Holy Spirit is in us, na tayo po tunay natin na maililinya ang ating buhay sa ating Panginoon. But sabi nga dito, but whoever loses his life for my sake will save it. Let's lose our lives for Christ. Let's offer our lives for Christ. For whoever is ashamed, sabi nga, of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. So mahalaga po na makita natin yun. Na-miss ko pala yung 25. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Kaya nga we are to turn away from self, from the world, and that we are to offer our lives to Christ. Kung wala pong tunay na pagsunod kay Jesus, walang tunay na progressive sanctification. Ito po, mahalaga po yung word. Naituro ko na before yung progressive sanctification. Ibig sabihin, kung hindi ka patuloy na lumalago kay Kristo Jesus, inch by inch, okay? Dapat po may progress. Dapat po nagpapatuloy tayo. May progress in growing in holiness. Kung wala pong progressive sanctification po sa inyong buhay, wala rin pong salvation. Hindi ko sinasabi na once Christian ka na, lahat masusunod mo na. Okay? O nasunod mo na. Pero progressive po tayo. May mga mali at makasalanang tayong pananaw na nakikita na natin ngayon, laban ito sa ating Panginoong Diyos, ang desire ng isang Christian, tatalikuran ko ito. Namumuhay ka na ngayon in obedience. Ito ang sabi ng Diyos sa Bible, at in a lot of ways, dapat po makita natin na hindi po natin dapat questionin ito. Kundi nanaisin mo na ito'y sundin lalo, na kung malinaw in Scripture na ito yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos, ating susundin ito. Ito na yung buhay ng isang Christian eh. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, ito yung ating gagawin. Sabi nga ni John MacArthur, when any person comes to Jesus Christ, God demands of him a pilgrimage from his old pattern of living into a new kind of life. May bago ng buhay tayo kay Kristo. Just as Abraham's faith separated him from paganism and unbelief and started him toward a new land and a new kind of life. Ang inyong buhay nga ba ngayon ay nabago na? Ang inyong buhay nga ba, inyong susuriin lamang at titignan? Ito nga ba'y nakalinya sa nais at kalooban ng ating Panginoong Diyos? Mahalaga po na inyo pong isipin ito. In every decision in life, every day, sa bawat araw na nagdadaan, nakikita nyo ba na ito ay nakalinya sa kalooban ng Panginoon? Kasi i-check po natin yan eh. Mahalaga po na makita natin sa paggising natin sa umaga. Okay? Kung ang feeling mo, lahat tayo minsan, di ba, tinatamad? Nakatamad kang bumangon. Aga pa, parang kulang patulog ko, di ba? Parang minsan, pero alam mo na marami kang kailangan gawin. Anong susundin mo? Sabi ni God, huwag tayong maging tamad. Kundi dapat tayo ay magtrabaho at gawin yung mga bagay na dapat kaya nating gawin sa araw na iyon at huwag natin ipapagpaliban. Alam mo yun, sa simpleng araw-araw lamang, sa bawat pagkakataon, ginagawa ba natin ito? Pinaglilingkuran ba natin yung pamilya natin? Nagkatrabaho ba tayo ng mabuti? Nakaayon ba ang lahat ng ito? So, there's a new kind of life, sabi nga ni John MacArthur. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed. Dapat kung ano yung mga makasalanan mong pamumuhay dati, ito'y tinatalikuran mo na unti-unti. Di ba marami na, sana may nakita kayo no, sa pamumuhay ninyo na natalikuran talaga ninyo at patuloy niyong tinatalikuran yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa kaya nga sabi doon, behold, the new has come. At for sure, lahat kayo mag-a-agree po dito sa verse na ito. Pero ang katotohanan, marami sa inyo ang mag-a-agree lang, pero walang tunay na pagbabago. At ito ang nakakalungkot po na katotohanan. And you have to check your hearts. Check po ninyong maigi. New creation. Am I a new creation? Na bago na nga ba ang buhay ko kumpara sa dati kong buhay nung wala pa ako kay Kristo Jesus? Siguro magandang katanungan, may paglago na ba sa inyong desire?
na makilala ang Diyos. Dati wala kang desire to know God. If you are a new creation, may bagong desire ngayon si God para sa iyo na ilalagay niya sa ating mga puso. Ano yung desire na yun? Di ba? Makilala ang Diyos. Desire niyo ba yun? Kasi kung minsan nabiwirdohan lang ako, no? Hindi ko alam, baka talagang gano'n ibang tao. Pero, alam mo yun, Christian ako, mahal ko ang Panginoon. At di ba kapag mahal mo, gusto mo siyang makilala? Gusto mong malaman kung ano yung kanyang kalooban? Ayaw mo, alam mo na, meron ka ng understanding of who God is eh. He's the Creator, buhay ko galing sa Kanya. He's my Savior, ako'y niligtas niya sa aking mga kasalanan. At ang nais ng Panginoon sa bawat isa, lalo tayong makonform kay Jesus Christ. Alam niyo ba yun yung plano ng Panginoong Diyos para sa inyo kung kayo ay Kristiyano? Makonform kayo kay Jesus Christ. Kasi tayo, in reality, apart from Christ, kanino tayo nakokonform? Sa mundo. Di ba? Malayo sa ating Panginoong Diyos. Kabaliktaran ng kalooban ng Panginoon. Pero new creation na tayo, the new has come, syempre may desire na bago na. Ang desire natin is to be conformed in Christ and to glorify God. The more we grow in Christ likeness, the more we will glorify God. So may desire ka ba to know God? Lord, holy ka eh. Ano ba yung mga bagay na ayaw mo? Ano ba yung mga bagay na kasalanan sa'yo? Do you try to know that? Alam mo yun, alamin ko yung mga bagay na ito. So do you read and study the Word of God? Mahalaga po kasi yun eh. May paglago ba na nais ninyo talagang malaman yung kalooban ng Diyos para sa iyong buhay? Lord, ano yung will mo para sa akin? At ito yung aking susundin. Ano yung kalooban mo ngayon na kung ako ay Christian na, ano yung kalooban mo para sa akin? Do you desire na malaman yung will niya? Saan nyo malalaman yung will ni God? Sa Facebook? Doon sa mga Christian post? Hindi po. You can know the will of God by studying and reading the Word of God. Do you desire na malaman ang desire niya in terms of what marriage should be? Alam mo yon, yung parang Christian ako, asawa ko Christian din, Lord, parehas kaming Christian. Lord, ano yung will ninyo para sa aming marriage? Inaalam po yun. Hindi siya yung tamang mag-aasawa ako dahil mahal ko lang itong taong ito. Lord, ano yung kalooban mo for both of us para mag-glorify ka namin? Then in time, magkakaroon kayo ng anak. Nagkaroon kami ng anak. Lord, ano yung will ninyo para sa anak ko? Do you think about those things? Mahalaga po yun eh. Ano yung will niyo, Lord, para sa anak ko? Ano yung will niyo para sa kanya pag siya ay malaki na, magkatrabaho na, o kung anong course ng... Lahat po yun inaalam. Hindi po tayo nabubuhay sa mundong ito na parang we can do whatever we want. Kasi submission na po kay Christ eh. Our life should be a life of obedience sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ito. Marriage, parenting. Lord, anong church po ang kalooban niyo para sa akin? Siyempre, ang gusto ni God, yung church na nagtuturo ng katotohanan. Tama yung gospel. Paano ko kung anong Christian ako ngayon, Lord? Ano yung gusto mo sa akin bilang isang Christian? Siyempre, gusto ni God, nagsisilbi ka sa Kanya. Parang imposible, Christian ka, and yet you're not serving in the church. Hindi ka Christian. Do not deceive yourself. Kasi lahat po ng tunay na tinawag sa kaligtasan, wala pong ibang magiging isip siya kung hindi paano siya makakapaglingkod sa kanyang kapatiran. Di ba? Imposible po na Christian ka tapos you're not serving in the church. Napaka-imposible po noon. Kasi ibig sabihin, if you do not like to serve God in the church, you are selfish. Tingin mo lang sarili mo, buhay na ako, okay na ako, wala akong pakialam sa inyo. Hindi po, nandito po tayo to serve one another. Ako yung desire ko before, yung mga bata sa children's ministry. Lord, sana maging teacher po ako nila. Actually, hindi po ako naging teacher, kaagad. Paalala sa mga bata. Inassign ako dun sa mga matitigas ang ulo talaga. Ang galing nga ni Lord eh. Doon ako sa mga yung age na parang hindi ka papansinin. Ay hindi, discipline. May discipline kami sa children's ministry ha. Sa hierarchy, kapag matigas ang ulo, face the wall. Minsan pag talaga napakatigas na ng ulo, makikita yan sa labas ng children's ministry room. Tapos naka-face the wall. May discipline po eh. Bahagi po yan. Alam niyo po ba lahat ng mga bata ngayon na yon na dinidisiplina namin before at pinagkasabihan? Siyempre, may mga ibang bata lang talaga matitigas ang ulo, no?
May bata nga eh. Meron kami sa children's ministry talagang na-discipline ni Pastor Bob. Matigas talaga ang ulo. Alam mo yung pinagsasabihan, hindi talaga sumusunod. Discipline siya ni Pastor Bob. Hindi siya pwedeng umattend ng children's ministry. Yun yung kanyang discipline. Doon siya sa tatay niya, katabi habang Sunday service. Ano po we take seriously the Word of God. And alam niyo po ba yung mga bata na hinahandle ko before? Sabi na lang yung katandaan ko ngayon. Pero nag-testimony na po sila in baptism. They're now Christians. Majority of them. Kaya nga habang nanonood ako, kaya nga excited ako nung baptism this year sa Hayarak. Sabi ko, Lord, I'm just so blessed seeing all of these kids. Dati ito, palagi ko pang pinagsasabihan. Ngayon, nag-reserve na. Ngayon, Christian na. Ngayon, may faith na sila. Ngayon, lumalago na sila. So, ano yung desire ni God? Alamin po natin ito. Paano ba ako makakatulong para sa aking mga kapatiran? Yung mga personal life struggles po natin, marami po ito. Ano yung kasagutan ng Diyos sa lahat ng mga problema natin? Lahat kasi ito nasa Diyos eh. Kaya nga po, inaral natin yung sufficiency of Scripture. Sufficient po yung salita ng Panginoon. Every problem, every need, every concern in life, may kasagutan po ang Diyos. So, we live our lives na nakatuon sa Kanyang salita, inaalam yung Kanyang kalooban at sinusunod yung Kanyang salita. Yun po yung buhay natin dapat. Yun po yung obedience. Hindi po yung obedience na tamang, sige, ito, okay ito. Kaya ko itong sundin. Ito? Wag to. Akin yan eh. Hindi po ganun ang obedience. Si Abraham, kung ating makikita, buong buhay niya, lilisan niya yung bayan niya, aalis siya, pupunta siya to nowhere. Alam mo yun, sinabi hindi alam eh. Sumama ka sa akin. Baka dalhin ako nito sa bangin na. Pero hindi, he trusted God. Mahalaga po na i-check po natin ang ating buhay in terms of obedience. Ngayon na tayo ay nakay Kristo Jesus na. Do you have that thinking na ano ang gusto ng Diyos sa buhay ko sa bawat araw? Naunawaan niyo po ako? Kasi mahalaga po ito eh. What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Ang question palagi, do I really glorify God in all aspect in life? Motives, words, thinking, actions, all of life. Ang tuon po natin mag-glorify si God. Hindi mo ito magagawa, syempre, apart from grace. Dahil tayo pa rin ay nagkakasala, we still sin eh. May mga bagay pa rin po ako na nagagawa na hindi po kalooban ng Panginoon. Pero ang Christian, magpe-persevere po siya to desire and live a life that will glorify God. Pag may sin, repent. Pag nag-repent, siya ay mag-o-obey ulit. Ganun po yung life eh. Sin, repent, acknowledge sin, acknowledge Christ that you are forgiven, and then obey. Ganun po siya. Ganun po yung life cycle natin. Ganun po dapat yung ating pamumuhay. Yung po yung obedient faith. We do not linger sa isang sin. Dapat hindi po tayo naglilinger doon. Ang tuon natin sa ating buhay ay masunod ang Diyos in all decisions, in all things in life. Kung hindi pa po ninyo ito alam, ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at pinapaalam ko po sa inyo. Dahil ito po ay nakasulat sa Scripture. Hindi po tayo magiging perfect, pero by God's grace, uunti-untiin natin, ililinya ang buhay natin sa kalooban ng Diyos. Obedience. Unti-unti po, ilalign natin yung ating buhay sa Kanya. Obedience, be reminded, requires turning away from old self, yung sinful life, at pagsunod na ngayon sa Kanyang kalooban. Sabi ni John MacArthur, and I quote, "Salvation brings separation from the world. The Lord works in the heart the total willingness to leave behind everything that is not pleasing to Him." Ulitin ko po yun ha. To leave behind everything that is not pleasing to Him, to God. Iiwan po natin lahat ng mga bagay na hindi po pleasing sa Kanya. He cannot lead us into new ways of living until He leads us out of the old. We should respond. I don't know what you are doing or going to do with me, Lord,
but I'm going to drop all those old things. I don't know what you're going to substitute for them, but I'm going to let them go. We are to let go of the past, yung mga sinful living po natin, ili-let go po natin yun. Dahil ang panawagan ng Panginoong Diyos para sa ating lahat is to live a holy life. Sabi po sa 1 Peter 1:15-16, as obedient children, doon ulit yung word, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Yung sinful living po kasi natin, nanggagaling ito dun sa sinful life natin before. Nandyan pa rin siya, nagtatry na mabuhay sa atin para tayo ma-disrupt yung ating relationship sa Diyos. Verse 15, but as He who called you is holy. Sino daw yung tumawag sa atin? Siya ay holy. Our God is holy. You also be holy in all, tandaan niyo all your conduct. Since it is written, you shall be holy for I am holy. Ang root meaning po ng holiness is separation. To be separated. Okay, separation from sin and to be set apart for God. Ang buhay ko, separated na sa sin. Ako ngayon, set apart na ako para sa Diyos. Ang buhay ko sa Kanya. Siyempre, hindi naman pwedeng kung ikaw ay nasa Diyos, tapos nagpapatuloy ka na mamuhay sa kasalanan, hindi pwede yun. You are to be set apart for God. Ibig sabihin, dapat po tayo in a lot of ways na mumuhay po in obedience sa ating Panginoon. So, separation from sin in application is obedience to God. Gusto nyo ma-separate sa sin? Obey God. Simple lang po yun eh. Para hindi kayo magkasala, anong kailangan nyong gawin? Obey God. Ang problem, lack of knowledge kung ano yung will ni God. Anong sagot naman doon? Reading, studying the Word of God. So, kung alam mo na ngayon kung ano yung Word ni God, ang kailangan mong gawin ngayon, mag-obey para ikaw ngayon patuloy na lumalago sa wangis ni Kristo Jesus. Gusto mong malayo sa kasalanan? Obey. Actually, simple lang eh. Actually, sa lahat po nung inaral natin for the past, doon sa mga character po dito sa Hebrews 11 in the Old Testament, ang life nila palagi featured obedience. Life of obedience. Diba? Si Enoch walked with God. It was a life of obedience. Si Noah obeyed God. Diba? Abraham obeyed God. So first, Abraham's faith is obedient faith. Pangalawa, forward-looking faith, yung kanyang pananampalataya. Verse 9-10, sabi po dito, by faith, he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise, for he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. So the second kind of faith na ating matututunan sa life kay Abraham is forward-looking faith. Makikita po natin ito sa Genesis 12, verses 4-9. Hindi ko alam kung hindi yata kasama. So if you have your Bibles, pwede nyo po kung sundan. Genesis 12, 4-9, sabi po dito, so Abram went as the Lord had told him, and Lot with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. And Abram took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people that they had acquired in Haran. And they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abraham passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord, who had appeared to him. From there, he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. And Abram journeyed on, still going toward the Negev. Nasa Canaan na siya, si Abram. Okay, kung ating makikita, dumating siya doon, pero sino daw yung nagmamay-ari ng land? Canaanites. Diba parang sabi ni God, ibigay ko yung land na ito, ipopossess mo ito, pero may ibang nagmamay-ari. Canaanites. Andun din doon yung Ai, nabasa niyo, di ba? Ai,
Ang AI, di ba tinalo ang AI? Di ba? Nila Joshua. So, ang tagal, bago in some way na-conquer yung land at para naging sa kanila. Kasi at the time na yun, nung kay Moses, bago pumasok si Moses, dumating na sila Joshua, doon lang naibigay yung land. Ang tagal actually nung panahon na yun. Hindi ho siya, alam mo yun, yung promise na sa Genesis, dumating ang lahat sa Joshua na. So nakarating na si Abraham sa lugar na ipinangako ng Diyos, pero sila ay nanirahan pa rin in tent. At malinaw po yun, kasi mahalaga na makita natin yung part na yun, na sila ay nanatili lamang in the tent. Tents at that time ay para sa mga travelers o sa mga wanderers lamang. Wala po silang sariling lugar. Ganun po yun. Kasi naninirahan sa lugar na yon mga Canaanites, so wala silang possession of land. Pero makikita natin, Abraham continued in faith. Teka lang, Lord, parang sinabi mo, bibigyan mo ako ng land, ba't ako ngayon nandito pa rin sa tent? Diba? As in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob. So, ibig sabihin, even at the time of Isaac ng kanyang anak, until yung anak ni Isaac na si Jacob, they were just living in tents. Hindi nila actually nakuha yung land, yung promise ng ating Panginoon. Not in his lifetime, na-receive ni Abraham ang promise ng Diyos ng land. Kasi maging ang sumunod sa kanya, Isaac and Jacob, nakuha ba nila? Hindi din. Di ba? Ito man yung sitwasyon ni Abraham, pero ang makikita natin, he continued to believe in God. Hindi ito yung, alam mo yun, yung parang, sabi mo, bibigyan mo ako ng land, bibigyan mo ako ng lupa. Wala naman pala. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Di ba? Ang mga tao ngayon, anong gusto? To see is to believe. Pero si Abraham, wala po eh. Nagpunta siya doon, living in tent, until the time na mamatay siya, wala siyang na-receive na land. But he continued to live a life of faith. Abraham was patient. Kanyang pinagtiwalaan ng ating Diyos sa buo niyang buhay, even unto death, hindi niya natanggap yung pangako ng Diyos. Actually, yung promise din ng descendants, hindi din niya nakita. Di ba, lumabas ka dyan sa tent mo. Tent pa rin, Lumabas ka dyan sa tent, tumingin ka sa langit. Walang ulap, na nakita niya? Puro stars. Ganyang karami ang iyong magiging descendants. Tumingin ka sa sand of seashores. Kung mabibilang mo yan, ganyang magiging karami ang iyong lahi. Pero even that, hindi natanggap ni Abraham. Pero siya ay patuloy na nanampalataya, nagtiwala, namuhay, nagsumusunod sa ating Panginoong Diyos. Sa ating panahon ngayon, ito yung isang pinakamahirap gawin, mag-antay. Di ba? Mahirap mag-antay? Sa sasakyan lang pagka nakasakay kayo sa jeep Okay, sa inyong mga sasakyan, sa kotse, tapos traffic, nagmamadali kayo, tagal-tagal naman. Parang bawat minuto talagang gustong-gusto mo na kagad, ang panahon po kasi natin ay panahon ng instant. Di ba? Instant init. Microwave. Di ba? Instant noodles. Instant coffee. Di ba? Great Taste White. Instant movie. Ngayon, meron na movie. Gusto mo manood ng movie? Bilis na kagad. Huwag yung mga pirated, Okay, that is stealing. Huwag kayong manonood ng mga pirated. Okay? May Netflix na. Ang dami-dami ng mga platform kung saan ka pwedeng makapanood. Definition, kailangan mo pa dati tumingin sa dictionary. Ngayon, may Wikipedia na. Diba? Alam mo yung tao, anything na ayaw nilang mag-antay, gagawa ng paraan ng tao para mapabalis lahat ng... In some ways, actually, beneficial naman po sa atin yung mga bagay na yun. Maganda po yun. Pero ipinapakita lang sa atin, ang tao, impatient. Okay? Gusto nila mabilisan, walang patience. In life, ganun din. Work, gusto ka agad magka-work kahit natatamaan ng Sunday. Ay, okay na yan, basta't magkatrabaho na kaagad. Hindi, ang sabi ni Lord, wait upon the Lord. Ibibigay ni God kung ano yung pinakatama at kalooban niya para sa iyo. Actually, test of faith yun Will you trust me? Yun nga, believing I believe, pinagraduate ako ni God, I believe, I am a Christian, aantayin ko yung
tamang work na ibibigay niya sa akin where I will glorify God sa aking work pa rin. Kaya ang problem, nasusunod palagi ang sarili rather than God. So makikita niyo na yun. Automatically, it's not a life of obedience. Gusto magka-boyfriend o asawa, ay kahit unbeliever, okay na yan. Alam mo yun, wait upon the Lord. Trust in God. Si Abraham nga, hindi niya nga natanggap yung promise niya. So, ibig sabihin, kahit di ka magka-asawa, kung magiging asawa mo din is unbeliever, then okay lang kahit wala. Si Abraham nga, hindi niya natanggap yung land eh. Hindi niya nga natanggap yung lahi, hindi niya nakita yung kanya magiging lahi eh. But he trusted, submitted, and followed God. Mahalaga po na makita po natin yung patient part, yung patience ni Abraham sa life na nag-submit siya yung whole life niya, hindi siya nagpadala sa kanyang sarili. Gusto magkapera o yumaman? Minsan kahit Christian nga, kahit may hocus-pocus okay na, di magbabayad ng tax. Okay, mag-a-accept ng bribe. Baka naman kayo, naglalagay pa kayo sa mga may sasakyan. Kasalanan po yun. Kasi ayaw maabala. Di ba? Patience Everything requires trusting God Dapat po tayo, we wait and be patient and trust in the Lord katulad po ng life ni Abraham. Nais ng Diyos na tayo po ay magtiwala at magantay sa kanyang kalooban. Magpasakop sa Diyos sa bawat sandali. Every minute trusting God. Abraham believed God because he was forward-looking. Hindi siya kasi nakatingin sa kanyang sitwasyon Nakatingin lamang siya sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga, he was looking forward to the city that has foundation, whose designer and builder is God. Is this our real home? Ang Pilipinas? Hindi, di ba? Kaya huwag tayo masyadong parang, alam mo yon, yung parang kapit na kapit sa mundo, na parang ang mundo natin ngayon, ito na yung pinakamahalaga. Kung ano mangyayari sa buhay natin, ito na yung magdi-define sa atin. Hindi po. If you are a Christian, our life is in heaven. Yung life natin is with Christ. Ang life natin is with God. Tayo po sa mundong ito, ating titignan, hindi po natin ito tahanan. We are just pilgrims. Kaya nga, ang dapat na magiging thinking mo, teka lang Lord, sandali lang ako. Even in my resources, yung lahat ng binibigay mo sa akin, sa iyo to. Kumbaga, hindi ako parang nakatuon lang sa kung ano ako, kasi bukas pwede ka mamatay Ang magiging question for your whole life, nabuhay ka ba talaga para sa Panginoon? Ako, I'm looking forward na rin I'm planning kung, Lord, ano pa yung mga bagay na pwede kong gawin for the church? Ano pa yung bagay na pwede kong gawin para maibahagi ang gospel. Lahat po sana tayo, ganun. Ang tuon po natin, kingdom ni God. Hindi ko sinasabing huwag na kayong magtrabaho. Magtrabaho po kayo. Hindi ko sinasabing huwag kayong magpamilya. Magpamilya kayo, maganda nga. Yung mga susunod na generations, tigsa 10 yung anak Para dumami tayo, tapos maging mega church tayo. Joke lang ho yun, Pero alam nyo, isang way kung bakit dumadami yung Christians in the old times, sa mga Puritan times, marami silang mag-anak. Yung Hira, kaya sila sa Hira, anak ng anak na yun. Alam niyo ba yung children's ministry ng Hira, ay mas marami pa sa atin? 100 plus ang mga bata doon. Mas marami sa atin. Bata yun Kumaga, they're ready for the next generation. Kaya nga ako, nasabihan ko yung mga pagka kayo nagkapamilya, mag-anak kayo ng 10. Hayaan na natin si Sister Diana ang magpalaki doon. Ipo-provide niya ang lahat. Joke lang ho yun. Pero kumbaga, importante po na makita natin forward-looking po tayo Yung life natin dito, we're just passing by. Anytime we can die. Anytime. Pwede po tayong mawala. Pero magiging question, did I live my life for the Lord? Sabi nga ni Steve Green, palagi ko ngayon may gusto ko kasing kumanta Sabi doon sa kanta na find us faithful, yung simula nun? Diba? We're pilgrims on a journey.
We're just pilgrim. Ibig sabihin po ng pilgrim is travelers. Hindi ibig sabihin, dadaan lang, magpa-pass by lang tayo sa mundong ito ng sandali dahil yung buhay talaga natin nakatuon in eternity with Jesus Christ. Hindi ho tayo mag-stay dito. Ang tunay na tahanan natin ay kasama ang ating Panginoong Jesus, kasama ang ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, kung hindi natin to buhay ngayon dito, hindi mahalaga ito, pero ibigay niyo yung buhay niyo kay Kristo. Sandali lang po yung buhay natin eh. Isipin nyo, 12 years na ako ngayon dito. Oh, bilis ng panahon. Si Lennox nag-start. Liit pa. Silang dalawa ni Jonathan. Sila yung dalawang unang lalaki ko na nag-start na maliit nun. 13 kayo na, no? 13, 14. Ngayon, graduate na. Ang bilis ng panahon. Dati, uhugin. Ngayon, hindi na. Dati, kakaiba pa itsura nila. Ngayon, gwapo na lahat. Diba? So, alam mo yun, ang bilis po ng panahon, ang magiging question lang natin sa buhay dapat natin, Lord, am I serving you with all my life? Sandali lang po eh. At least, maganda po na makita natin, short lang, kung short man lang yung buhay natin, magiging, alam mo yun, magiging joy siya ng ating mga buhay. Mamatay man ako, Lord, I know sa aking buhay, naglingkod po ako ng buong puso sa'yo. Di ba napakaganda? Hindi yung parang, naglingkod ako sa boss ko ng buong buhay ko. Alam mo yun, yung parang, hindi po dapat ganon. We serve God. Hindi ko sinasabing wag na kayong magtrabaho, pero you serve your boss rightly, biblically, but you serve God more. Ang question is, if you can serve earthly masters in a way na parang talagang parang buhay mo sila, no? The more with God. Kasi sino ba nagbigay sa iyo ng trabaho? Ang Diyos naman eh. Para saan yon? Yung trabaho na yun, for the glory of God. So, mag-work kayo diligently, honestly, serving, pero ang tuon mo to glorify our God. So, Abraham was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Hindi po nabanggit kung paano nakita ito ni Abraham, pero he was looking forward. Pero makikita natin na nilahad ito ng writer. At ang tuon ni Abraham ay hindi earthly o makamundo. Hindi po earthly eh. Ang para sa kanya, sundin ko ang aking Panginoong Diyos. Dahil in time, I will be with Him in heaven. Ganito din po dapat ang klase ng ating pananampalataya. Hindi nakatuon sa mundo, hindi po nakatuon sa ating mga sariling kagustuhan, kung hindi nakatuon lamang sa pangako ng Diyos at kalooban ng ating Panginoong Diyos. In application, habang po tayo ay nag-aantay sa araw na ating matanggap ang heavenly promise ng Diyos, katulad ni Abraham, mamuhay po tayo dapat ng tapat, sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Ang magiging panalangin natin araw-araw ay hingin ang biyaya ng Diyos. Na Lord, tulungan niyo po ako na makalakad ngayong araw na ito na sumusunod, nagpapasakop at nagtitiwala sa iyo. Dahil marami po akong temptations na mapagdadaanan, marami po akong mga selfish thoughts, ideas in life. Lord, alisin niyo po yung mga bagay na ito at tulungan niyo ako na tunay na magpasakop lamang sa iyo. So may heavenly home tayo, habang inaantay natin ito, ngayon magkatrabaho ako ng mabuti para sa glory ni God. Magiging mabuti ako sa aking asawa. Okay? Mamumuhay ako ngayon ng maayos, ayon sa kalooban ng Diyos. Magiging parent ako, magiging magulang ako na nagpapalaki ng anak ayon sa salita ng Diyos, hindi sa pananaw ng mundo. Magiging estudyante ako na nag-aaral mabuti, hindi lang para, alam mo yung mataas ang grade, hindi po para mag-glorify si God. Yun po yung tuon. Mamumuhay ako bilang isang mananampalataya na nagpapakumbaba, naglilingkod sa church, nagpapasakop sa church, at namumuhay sa pag-ibig sa aking kapwa. I will live a life of love. Mamumuhay ako na nagbabahagi ng gospel habang inaantay ko yung araw na ako'y makasama ng Panginoong Diyos. Mamumuhay ako na nagnanais sa bawat araw na lumalago kay Kristo Jesus. So ina-assess mo yung sarili mo ngayon. Lord, mas nagiging kawangis ko ba si Kristo? Yung aking buhay ba ay tunay na kung ako'y mananalamin sa iyong salita, makikita ba ang buhay ni Kristo sa akin? So at lahat ng nasa salita ng Diyos, akin itong isa sa buhay para sa kalawalhatian ng ating Panginoon. Habang nag-aantay po tayo, ito po yung dapat nating buhay.
Hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-enjoy. Hindi, okay lang po yun. Wala akong problema. Huwag na kayo mag-iinuman. Alam mo yun? Kung gusto nyo mag-celebrate ng birthday, gusto nyo magbakasyon kayo. Enjoy life. Pero not to the point na pinagpapalit po natin ang Sunday, ipinagpapalit po natin yung mga kalooban ng Panginoon. You can enjoy life. Hindi po sinasabi ni God, palagi ko nakakalimutan yun, nasa Proverbs yun eh. Nasa Ecclesiastes nung aking nabasa. Everything that we experience, joy is given by God. It is given. Because alam naman ni God, short lang yung life daw natin eh. So, if we have joy, pero yung joy na tama hindi yung joy na, alam mo yun, makamundo, joy na nakaayon sa salita ng Panginoon. Ako natutuwa pag nakikita ko yung mga kapatiran, nagpupunta kayo kahapon, mayroong mga nagpunta pa ng coffee shop, di nag-invite eh. Joke lang yun. Pero habang nakikita ko yung picture na yun, alam mo, tuwan-tuwa ako dahil because they're enjoying the fellowship. Diba? Maganda po yun eh. You go out, you sing, diba? Na parang kahit wala kang pakialam kung ano man yung boses mo. So alam mo, you can enjoy life with the brethren in the church. At masaya po yun na maganda na makita po natin sa ating buhay. Ito po yung isang bagay na siguro if you're going to know hierarch more, parang na-master na nila eh. Na-master na nila yun eh. Yung parang yung fellowship ng mga kapwa believers. Meron silang mga Team South, Team East. So may mga area sila. Kunyari, isa nakatira sila sa may Ortigas area. Yung mga nakatira dun sa Ortigas area na yan, once a month, they will meet. They will gather fellowship, eating, fellowshipping. Yung mga nasa area ng, kunyari daw, nasa area naman ng kanila, Brother BJ, sa may Farview, sa may Commonwealth area. Nag-gather yung mga yan. Tapos nag-fellowship sila, magkakainan yan. So, bawat area nila, they gather together, nakuha na nila eh. Yung fellowshipping palagi eh. Kaya nga makikita mo sila, habang nag-attend nga ako nung Monday, sabi ko, ang church namin parang hindi sporty. Wala tayong sports, no? Nag-iisip nga ako, ano ba sports natin? Karate siguro. Para mas nakaka-release ng tense sa buhay. Pero alam mo yun, they have badminton, alam mo yun, every Sunday badminton, every Friday may badminton group sila. They look for ways to gather. Ang dami po nila, may basketball po sila. Meron yung iba naman doon, mga mahilig lang kumain, kung saan-saan sila nagkakakain. Dahil siyempre, yung hierarch, palibot ng kainan, tayo palibot ng bahay. Pupunta tayo sa Adams. so alam mo yun, yung parang, let's find our niche on how we can build fellowship. That's why I stay here with the youth. I try to build relationship with them I try to build relationship with other people. Ini-example ko lang po yung sarili ko. And I want you to do that. Gather together. Love one another while waiting for Christ to come back or while waiting na tayo ay mamatay at makasama po ang ating Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, ngayon pa lamang tayo ay nag-gather. And the more we gather together, the more na lalo po tayo makakapagtulungan sa bawat isa na mapalago yung ating mga pananampalataya. Actually, malaki yung change ng hierarch. Kasi last Friday, may kausap po ako. Kasi we are looking for a pastor para sa Ozamis. So ako yung in some way na-assign to help out sa bagay po na yun. So meron isang TEA student na from Ozamis area siya nakatira. So kinausap ko siya. Most of the time, si Pastor Kito kasama ko, si Darwin, tapos ako. So tatlo kaming nag-dinner. Si Pastor Kito, sabi niya nung nag-start siya with hierarch, ang hierarch medyo, alam mo yun, yung parang hindi mo makausap. Wala ka masyadong ma-feel na love, parang ganon. Ganon din ako actually. When I started in hierarch, walang kumakausap sa akin. Walang, alam mo yun, walang pumapansin sa akin. Okay lang yun. Actually, sa akin, for me, okay lang yun. But I continued. Kasi yun yung test ng faith eh. Will I continue even though kahit walang pumapansin sa akin, kasi ang habol ko naman, makilala ko ang Panginoon. Ganun yung situation namin ni Kito. Pero ito si Darwin,
Kasi from another church siya, at alam niya na may problem yung church na yon, nag-transfer ngayon siya sa Higher Rock. 1 month ago siya nag-start. Nakita daw niya yung love. Alam mo, gusto ko sanang mainggit eh. Pero sabi ko, praise the Lord, dahil ang laki ng change. They have discovered fellowship and love for one another. How they take care of one another. Actually, yung mga solo Kristo, mga ano yan eh, experience niya, di ba? Nalapitan kayo, di ba? They try to know you, they try to build relationships with you. Iba na po ngayon eh. And sana tayo din ganon. Though maliit tayo, actually nga mas madali sa atin eh. Kasi mas maliit tayong church. While waiting for the Lord, di ba, forward-looking tayo, kung Christian yung ating mga kasama dito, ibig sabihin kasama din natin sila sa ayaw nyo, no? Joke lang. Pero kumbaga, makakasama ko kayong lahat eh. Namatay si Kristo para sa inyo eh. Ba't di ko kayo mamahalin? Di ba? Christ died for your sin. Minahal ka ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos ay dapat pag-ibig ko din na ipinapakita sa bawat isa. Kung ang feeling ninyo parang left out kayo, parang walang pumapansin nyo, then build a relationship. Ganun po yung ginawa ko eh. I attend. Pakialamero ko in some way. Kumusta ho kayo? Alam mo, I was the one who's, attend ako, pupunta ako dito, punta ako ng Makati, attend ako ng cell na ito. Sabi pa, pag-attend ko doon, parang yata sa youth ka. 25 pa lang ako noon. I was really young looking. Nung naging pastor lang talaga ako eh. Siguro kung di ako pastor, mukha ako ngayon 18 years old. Pero alam mo yun, yung perseverance that the Lord has given me to continue in faith, to grow in the Lord, despite of all of those things, because I know I am in Christ. And I do hope tayo sama-sama po na ganon. We should be forward-looking. Sandali lang tayo, yung pagkasama natin dito, let's enjoy our time together. And then, actually, yung pinakamaganda doon, pagka namatay tayo for eternity, magkakasama tayong lahat. At kasama pa natin si John MacArthur. Di ba? Sila John Piper, sila R.C. Sproul, lahat. Makakausap natin si Abraham. Alam mo yan, parang, are you excited? Ako actually excited ako to go to heaven kasi makikita ko silang lahat eh. Lahat ng mga tinuturo ko in Scripture. So, while waiting, let's build relationship. Ito'y dapat yung meron tayo, heavenly perspective. Hindi po tayo dapat nalilimit ng pananaw ng mundo na ang joy ng mundo, ganito. Alam mo yon? Di ba may pananaw ang mundo, ito yung joy, ito yung life. Ang life ng Christian is building one another in fellowship. So sa cell ninyo, mahalin po ninyo yung mga kasama ninyo sa cell. Mahalin nyo ang bawat isa. Mamuhay tayo na ang tuon po ng ating buhay ay heavenly perspective. Dahil ito ay naging buhay actually ni Abraham. Heavenly perspective lamang siya. He was looking forward. Hindi ko nakita yung land. Builder, si God kasi. Yun yung ina-anticipate ko. He was looking forward in time na yung lahi niya dadami talaga. So ito po yung buhay niya. Nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoong Diyos. In ending, anong faith meron si Abraham? Obedient faith, forward-looking faith. I hope na sa bawat pag-aaral natin, inyo itong ipanalangin na ito din yung klase ng pananampalataya na mayroon kayo. Upang mas lalo kayong magkaroon ng kasiguruhan sa inyong pananampalataya at kaligtasan. Sabi nga, 1 Corinthians 10:11, now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. So everything that is written is for us instruction. Ito yung gawin mo, ito yung buhay ni Abraham, instruction yan, sundin mo itong buhay na ito. Everything in the past is given to us an example and an instruction para ito ay ating makita, ma-warn kung meron po tayong maling pamumuhay at makita natin kung ano yung tunay na pagsunod sa nais ng Diyos. Ating inaaral ang buhay ni Abraham para ating makita ngayon kung ano ang tunay na pananampalataya. Nawa ang faith ninyo ay katulad din ng kay Abraham, obedient and forward-looking. Let us pray. Thank you, Lord God, for your word. Maraming salamat, Panginoon, Ama, sa buhay po ni Abraham.
kung paano po siya tunay na nanampalataya sa iyo. Paano po siya, O Diyos, na tunay na sumunod sa iyong kalooban. And we pray, Lord, by your grace, kami din po ay maging isa sa katotohanan na ito. Thank you for this morning. Thank you for giving light to us, Lord God, yung mga truths in Scripture. Thank you for your love, and I pray, Lord, na tunay na kami sa church po na ito ay mamuhay ng pag-ibig. Mamuhay, Panginoon Ama, na nagpapasakop sa iyo, na ang tuon ng buhay ay lumago kay Kristo Jesus at mabigyan ka ng kaluwalhatian. Bless each one in the coming days. Kayo pong manguna sa kanila. Ingatan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat isa sa lahat po, Panginoon Ama, ng kanilang mga pinagdaraanan. Kung may problema man, makita po nila ang kasagutan na ito sa iyo. Kung meron mang mga bagay na sila'y nahihirapan, aming dalangin, na naririto po kami at makita nila na handa po kaming makatulong din sa kanila. Tulungan niyo po kami sa bawat suliranin, sa bawat pagsubok, sa bawat temptasyon. Tulungan niyo po kami na talikuran ito at tunay na mamuhay para lamang sa iyong kaluwalhatian. So thank you, Lord God, for the life that we have right now in Christ. May you be glorified, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.